Sa April 15 na ang deadline ng pagpasa ng Income Tax Return o ITR at paalala ng BIR magbayad ng tamang buwis, pati na mga professional gaya ng doktor at mga abogado. Nakatutok po si Bernadette Reyes. Sa tala ng Bureau of Internal Revenue, may 1.8 million na registered professionals at self-employed sa Pilipinas. Pero walang kalahating milyon ang nagbabayad ng income tax. Kung masisingilang daw sila, makakakolekta ang ahensya ng 300 billion pesos na dagdag kita ng pamahalaan. Sa April 15 na ang deadline ng filing ng daunang income tax return. Paalala ng BIR, bayaran ng tamang buwis para makaiwas sa mga criminal charges at makatulong sa pag-unlad ng bansa. Ang buwis kasi na ating ibinabayad na pupunta sa pagpapaganda ng serbisyo ng pamahalaan. Sabi ng BIR, kabilang sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, ang mga doktor at abogado. Halimbawa na lang, nabisto ng BIR ang isang abogado na sumasahod ng 43,000 kada buwan. 100,000 pesos ang dapat bayaran ng income tax. Pero 200 pesos lang ang ibinayad sa BIR. Pero depensa ng Integrated Bar of the Philippines, hindi porke naibababa nilang bayarin sa tax, dinadaya na nilang pamahalaan. Hindi raw maaalis na may mga tiwaling profesional, pero marami raw tapat na mga abogado. Tax avoidance is not a crime. It only means that the lawyer knows what loopholes there are in the law or what exemptions there are in the law so that the taxes of their clients and themselves can be diminished. Hindi namin sinasabi na wala namang bad eggs in the profession as there always are in every profession. And we do our best to police our own ranks. Banat naman ang BIR sa mga doktor, marami raw ang hindi nagbibigay ng resibo, kaya hindi rin nakakapagbayad ng tamang buwis. Ang isang doktor sa probinsya na salary grade 24 halimbawa, kumikita ng 64,000 kada buwan. Katumbas ito ng 180,000 na tax. Pero sa Iloilo halimbawa, 45,000 na ang pinakamalaking binayarang tax ng isang medical practitioner. Meron pa ngang 800 pesos lang ang binayarang tax. Sagot ng Philippine Medical Association na PMA, maaaring may mangilan-ngilan na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero marami ring doktor ang sumusunod sa batas. Ang PMA na umiikot sa buong Pilipinas for continuing medical education, ang pagbabayad ng buwis ay isa sa mga topics. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.